Ang pinaka-brutal na parusa ng Wild West. Ang panahon ng Wild West ay kilala sa kawalan ng maayos na batas at kaayusan. Kaya't ang mga komunidad at tagapagpatupad ng batas ay napilitang gumamit ng mga mararahas at hindi karaniwang paraan para magbigay hustisya. Dahil limitado ang mga korte, bihirang may patas na paglilitis at ang kawalan ng legal na sistema ay nagre-resulta sa mga labis na parusa na madalas mas masahol pa kaysa sa orihinal na krimen ay nagdadala ng takot at kawalang katiyakan sa mga tao. Alamin natin ang ilan sa mga pinaka-brutal na parusa noong Wild West. Kaya naman tara, simulan na natin. Number 1. Hanging or lynching. Ang hanging o lynching sa Wild West ay mga uri ng brutal na parusa na ginagamit sa mga taong nasasangkot sa mga krimen. Sa panahon ng Wild West noong 19th century hanggang sa early 1900s, ang mga ganitong uri ng parusa ay madalas na ipinapataw ng mga mob o grupo ng mga tao, hindi ng mga autoridad, at kadalasang nagaganap sa mga bayan o lugar na walang sapat na gobyerno o legal na sistema. Ang lynching ay ang pagsasagawa ng isang grupo ng mga tao ng isang parusa sa isang akusado ng hindi dumadaan sa tamang proseso ng korte. Kadalasan, ang mga biktima ng lynching ay ipinapapatay ng mga mob na hindi naghihintay ng desisyon mula sa mga autoridad. Ang mga biktima ng lynching ay maaaring masaktan, pagpapalupig o kaya'y ipinapako sa puno, pinapalundag mula sa mataas na lugar, karaniwan ay mula sa isang puno, o pinapatay sa pamamagitan ng ibang mga brutal na pamamaraan. Sa maraming kaso, ang mga itim na tao at mga banyaga ang madalas na biktima ng lynching, kaya't ito ay isang simbolo ng racism at karahasan sa panahon ng Wild West. Ang hanging naman ay isang uri ng parusa na may kinalaman sa mga formal na pagbiti ng isang tao gamit ang isang lubid. Bagamat ito ay isang formal na parusa, maraming kaso sa Wild West ang nagtangkang gumamit ng hanging bilang isang instant na katarungan ng hindi dumadaan sa mga legal na pamamaraan. Karaniwan ay ipinapataw ito sa mga kriminal na nagnakaw o pumatay ng iba at ginagawa ito sa harap ng mga tao bilang isang pampublikong pagpaparusa at babala sa iba. Sa pangkalahatan, ang mga uri ng parusang ito ay nagpapakita ng kakulangan ng formal na legal na sistema at ang malupit na kalikasan ng batas sa panahon ng Wild West. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang mga tauhan ng batas tulad ng mga sheriff ay hindi kayang makontrol ang mga mobs o ang takot ng mga tao, kaya't nangyari ang ganitong mga aksyon. Number 2. Tar and feathering. Ang tar and feathering ay isa pang brutal na uri ng parusa na ginagamit sa panahon ng Wild West, pati na rin sa iba pang mga bahagi ng Amerika noong 18th at 19th century. Ang parusang ito ay isang malupit at nakakahiya na paraan ng pagpaparusa sa mga tao na itinuturing na nagkasala o nagtaksil sa komunidad. Ang tar and feathering ay isang pamamaraan ng pagpaparusa kung saan ang isang tao ay pinapahiran ng mainit na tar, isang madulas at malapot na material sa katawan, at pagkatapos ay tinatabunan ng mga balahibo o iba pang mga materyales tulad ng mga dumi ng hayop. Ang layunin ng tar and feathering ay hindi lamang ang pagpapahirap sa pisikal na katawan ng biktima, kundi pati na rin ang pagpapahiya at pag-alipusta sa kanila sa harap ng publiko. Sa Wild West, ang tar and feathering ay isang paraan ng mob justice kung saan ang isang grupo ng mga tao ang kumikilos upang magbigay ng parusa sa isang akusado nang hindi dumadaan sa mga formal na pamamaraan ng batas. Dahil sa kakulangan ng formal na sistema ng korte at mga autoridad sa mga liblib na lugar, ang mga komunidad ay kadalasang nag-take ng batas sa kanilang sariling mga kamay. Ang tar and feathering ay isang uri ng pisikal na pagpapahirap. Ang tar na ginamit ay maaaring magdulot ng malubhang pagkasunog at pagkasira ng balat, habang ang balahibo o dumi ay maaaring magdulot ng matinding mga impeksyon. Hindi lamang pisikal na sakit ang dulot nito, kundi pati na rin ang emosyonal at sosyal na pagkatalo. Bukod pa rito, ang biktima ay halos laging nilalarawan bilang isang outcast o taong hindi karapat-dapat sa komunidad. Ang tar and feathering ay madalas na ginagamit bilang isang uri ng mob justice na maaaring magresulta sa maling pagpaparusa sa mga hindi naman karapat-dapat o walang kasalanan. Number 3. Scalping. Ang scalping ay isang brutal na uri ng parusa at pang-aabuso na naganap sa panahon ng Wild West at iba pang mga bahagi ng Amerika, lalo na sa panahon ng mga labanang militar at laban ng mga katutubo sa mga mananakop. Ang scalping ay ang proseso ng pagtanggal ng balat mula sa scalp ng isang tao, kadalasang kasama ang buhok, at ito ay isang karaniwang anyo ng pagpapahirap, pagpapakita ng lakas, at paminsan-minsan ay isang anyo ng ganting aksyon.
Karaniwan ang scalping ay isinasagawa pagkatapos ng pagkamatay ng biktima. Ang isang tao ay pinapatay muna bago tanggalin ang balat ng kanyang scalp. Ang scalp ay tinatanggal gamit ang matalim na kasangkapan tulad ng isang pangalis ng balat at kadalasang kasabay ng mga buhok. Ang buong scalp kabilang ang buhok ay inaalis mula sa ulo ng biktima. Ang mga scalps ay ipinapakita bilang simbolo ng tagumpay o karangalan. Sa mga digmaan, ang mga scalps ay maaaring ipakita upang makita ang lakas ng isang tribo o grupo. Ang scalping ay isang simbolo ng tagumpay sa digmaan. Para sa mga katutubong Amerikano, ang pagtatanggal ng scalps mula sa mga kalaban ay isang paraan upang ipakita ang lakas at kagitingan sa labanan. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga scalps ay ginagampanan ng isang mahalagang papel sa mga gantimpala. Halimbawa, ang mga puok ng gobyerno o mga kolonyal na puwersa ay nagbigay ng gantimpala sa mga scalps ng mga katutubong Amerikano o kalaban na mga sundalo. Sa ilang mga kultura ng mga katutubo, ang scalping ay isang parangal sa kanilang mga yumaong kalaban, isang uri ng paggalang sa lakas ng kanilang mga kalaban. Gayun din, ang scalping ay minsan ding isang paraan ng pagpaparusa at pagpapahirap sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang mabisang mensahe sa kalaban, tulad ng pagpapakita ng matinding karahasan at kabangisan. Ngayon, ang scalping ay itinuturing na isang barbarikong gawain at isang bahagi ng madilim na kasaysayan ng Wild West. Ang mga aktibidad na may kinalaman sa scalping, lalo na ang mga isinasagawa bilang bahagi ng mga brutal na pag-aaway o pang-aabuso, ay kinokondena ng kasaysayan at ng modernong lipunan bilang hindi makatao at masalimuot. Number 4. Branding. Ang branding ay ang proseso ng paggamit ng isang mainit na bakal o metal upang mag-iwan ng marka sa balat ng isang tao. Ang marka ay karaniwang naglalaman ng isang simbolo, letra o disenyo na nagpapakita ng kasalanan o pagkakasala ng isang tao. Ang bakal na ginagamit sa branding ay pinapainitan sa apoy hanggang sa maging red hot at pagkatapos ay ito ay ipinapahid sa balat ng biktima upang mag-iwan ng isang permanenteng marka. Ang branding ay karaniwang ginagamit upang parusahan ng mga kriminal. Halimbawa, ang mga nagnakaw, pumatay o nangurakot ay maaaring i-brand bilang tanda ng kanilang krimen. Ang marka ay nagsisilbing babala sa iba at nagsisilbing patunay ng pagkakasala ng tao. Ang mga taong binranding ay madalas na nahihirapan na magsimula muli ng isang bagong buhay dahil ang marka ay hindi matanggal at ito ay nagsisilbing tanda ng kanilang nakaraan. Dahil dito, nagiging madali silang makilala at maiwasan ng mga tao. Ang branding ay isang paraan ng pagsunod sa mga patakaran at batas ng komunidad. Ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng mga autoridad na magbigay ng parusa at kontrolin ng mga kilos ng mga tao. Sa mga lugar kung saan mahirap o hindi paganap ang sistema ng hustisya, ang mga tao ay kumikilos upang magbigay ng katarungan sa pamamagitan ng branding bilang isang paraan ng mob justice. Sa ganitong mga kaso, ang mga tao o grupo ng tao ay nagbibigay ng parusa sa isang individual nang walang pag-aproba mula sa mga formal na autoridad. Ang mga marka ay maaaring magpakita ng mga lihim na simbolo o letra upang tukuyin ang krimen ng tao. Halimbawa, ang S ay maaaring tumukoy sa isang magnanakaw o kaya ay M para sa isang mamamatay tao. Ang branding ay ginagamit din sa ilang pagkakataon bilang isang paraan ng paghihiganti. Halimbawa, kung ang isang tao ay inakusahan ng hindi pagkakaroon ng paggalang sa mga lokal na patakaran o ng pagtataksil sa komunidad, maaari silang i-brand upang magpakita ng mga parusa laban sa kanila. Sa kasalukuyan, ang branding ay itinuturing na isang hindi makatao at hindi makatarungang parusa. Ang mga ganitong uri ng brutal na pagpaparusa ay hindi lamang nakakasakit ng pisikal, kundi nagdudulot din ng mga pangmatagalang epekto sa kalusugan at kalagayan ng biktima. Ang mga kasaysayan ng branding sa Wild West ay isang madilim na bahagi ng kasaysayan ng Amerika at isang paalala ng mga malupit na sistema ng hustisya ng nakaraan. Number 5. The Spanish Tickler. Ang Spanish Tickler ay isang kasangkapan na binubuo ng isang matigas at matalim na bakal na may mga hawakan at mga pangil. Nakahawig ng mga pangil ng isang arachnid o mga spider. Kaya tinawag din itong Iron Spider. Ginagamit ito upang kusang sugatan ang balat at mga kalamnan ng biktima na nagdudulot ng matinding sakit at pagkasira ng katawan. Karaniwan, ang kasangkapan ay may mga matutulis na pangil na parang mga claws na inilalapat sa katawan ng biktima. Karaniwang tinatarget nito ang mga sensitibong bahagi ng katawan tulad ng likod, tiyan o mga braso at binti.
Dahil sa matutulis na pangil ng Spanish tickler, ang balat ng biktima ay nagsusugat at nagdurugo. Ang mga sugat na dulot ng kasangkapang ito ay hindi lang basta pagkawasak ng balat, kundi nagdudulot ng mga malalalim na pinsala sa mga kalamnan na nagpapalala sa sakit. Ang layunin ng paggamit ng Spanish tickler ay magdulot ng matinding pisikal na pagpapahirap. Hindi ito isang mabilisang parusa, kundi isang proseso ng matagal na torture na nagpapapait sa biktima na kadalasang ginagamit upang pilitin ng tao na magsalita o magbigay ng impormasyon, halimbawa sa kaso ng interogasyon o bilang parusa sa kanilang mga kasalanan. Sa kabuuan, ang Spanish tickler ay isang halimbawa ng brutalidad at kalupitan sa panahon ng Wild West. Ang ganitong mga parusa ay nagpapakita ng matinding kalupitan sa mga biktima at nagsisilbing isang paalala ng madilim na aspeto ng kasaysayan ng mga mob justice at mga hindi formal na parusa. Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng pagpaparusa ay itinuturing na hindi makatao at labag sa mga karapatang pangtao. Number 6. The Firing Squad. Ang firing squad ay isang pamamaraan ng pagpaparusa na kinasasangkutan ng isang grupo ng mga tao, karaniwan ng mga sundalo o miyembro ng komunidad na nakatarget sa isang nahatulang kriminal o traidor. Sa isang firing squad, ang mga miyembro ng squad ay sabay-sabay na nagpapaputok ng kanilang mga armas patungo sa target at ang layunin ay ang mabilis na pagkamatay ng biktima. Karaniwan ang mga nahatulan ng kamay ng batas o death penalty ay mga kriminal o traidor tulad ng mga magnanakaw, mamamatay tao o mga taong itinuturing na kalaban ng komunidad o gobyerno. Ang mga nahatulang tao ay inihahanda para sa kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Sa mga kasong ito, isang maliit na grupo ng mga tao, kadalasan 5 sundalo o tao mula sa komunidad, ang itatalaga upang magsagawa ng parusa. Lahat sila ay magkakaroon ng baril, ngunit ang isang miyembro ng firing squad ay maaaring magtaglay ng isang blankong bala upang hindi nila malaman kung sino sa kanila ang aktwal na pumatay. Ang mga miyembro ng firing squad ay nakatayo ng ilang talampakan mula sa biktima at sabay-sabay nilang ipapaputok ang kanilang mga armas sa tanging target, ang puso o dibdib ng biktima upang mabilis itong ikamatay ng tao. Ang mga bala ay kadalasang magdudulot ng instant death o matinding pinsala sa loob ng katawan ng biktima. Ang layunin ng firing squad ay upang magdulot ng mabilis na kamatayan. Karaniwan, ang mga bala ay tumatama sa mga pangunahing organ tulad ng puso, kaya't mabilis ang pagkamatay. Sa mga bihirang pagkakataon, kung ang biktima ay hindi agad namatay, maaaring lumapit ang isang opisyal ng hukbong sandatahan upang tiyakin ang kamatayan sa pamamagitan ng pagpapaputok ng pangwakas na bala. Bagamat ito ay kilala sa Wild West, ang firing squad ay hindi lamang limitado sa Amerika. Ginamit din ito sa maraming bahagi ng mundo bilang isang uri ng capital punishment. Halimbawa, ito ay ginagamit sa mga bansang tulad ng China, North Korea at Somalia bilang isang opsyon sa pagpaparusa sa mga itinuturing na kriminal. Sa kasalukuyan, ang firing squad ay itinuturing na isang hindi makatarungan at hindi makatao na paraan ng pagpaparusa. Bagamat meron pa ring ilang mga lugar kung saan ginagamit ito bilang parusa, maraming bansa na ang nag-aabandona sa ganitong uri ng kamatayan dahil pabor sa mga mas makatao at modernong paraan tulad ng lethal injection. Number 7. Ear cropping and nose slitting. Ang ear cropping at nose slitting ay brutal na mga pamamaraan ng parusa na ginamit noong panahon ng Wild West bilang bahagi ng panlipunan at legal na pamamalakad. Karaniwang iniuugnay ang mga ito sa pisikal na pagpaparusa upang magdulot ng kahihiyan, takot at sakit at kadalasang ipinapataw sa mga taong nahatulang nagkasala sa mga krimen tulad ng pagnanakaw, pagtataksil o iba pang anyo ng paglabag sa batas. Ang ear cropping ay ang pagputol o pagbawas ng tenga bilang parusa. Sa maraming kaso, isang bahagi lamang ang tinatanggal, ngunit sapat ito upang mag-iwan ng permanenteng marka. Ang nose slitting naman ay ang pagsugat o paghiwa sa ilong. Karaniwang may layuning sirain ang anyo ng tao bilang bahagi ng parusa. Madalas itong nag-iiwan ng kapansanan o hindi magandang hitsura. Ang ear cropping at nose slitting noong Wild West ay sumasalamin sa madilim na aspeto ng panahong iyon, kung saan ang karahasan ay naging isang pangunahing instrumento ng hustisya. Bagamat ito ay epektibong paraan ng pagpapatahimik at pagkontrol, ipinapakita rin nito ang limitadong pananaw ng tao noon ukol sa karapatan at dignidad ng bawat individual. Ngayon, ang ganitong mga practice ay pinapalitan na ng makabago at makatarungang paraan ng paglutas sa mga krimen.
Number 8. Flogging or whipping. Ang flogging o whipping ay isang pisikal na parusa kung saan ang isang tao ay hinahampas ng malupit gamit ang latigo, pamalo o iba pang katulad na kasangkapan sa katawan. Karaniwang tinatarget ang likod, mga kamay at mga binti ng biktima. At ang layunin ng parusang ito ay magdulot ng matinding sakit at mapahiya ang biktima sa mata ng publiko. Ang parusang ito ay madalas na ginagamit sa mga krimen na hindi umaabot sa mabigat na kasalanan tulad ng pagnanakaw, pagtataksil at mga maliit na krimen na walang malupit na parusa tulad ng kamatayan. Ang mga hampas mula sa latigo ay maaring magdulot ng malalim na sugat sa katawan, pati na rin ng malubhang pagdurugo. Ang sakit na dulot ng flogging ay hindi lamang pisikal kundi emosyonal din, lalo na kung ito ay isinasagawa sa harap ng publiko. Sa mga malupit na flogging, ang mga sugat ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa katawan. Ang mga sugat ay maaari ring magdulot ng impeksyon, permanenteng peklat at pagkaimpotensya sa mga biktima. Dahil ang flogging ay madalas na isinasagawa sa harap ng publiko, ito ay nagdudulot ng kahihiyan at pagkawala ng dignidad sa biktima. Sa ilang mga kaso, ang mga biktima ay maaaring mawalan ng timbang o respeto mula sa kanilang komunidad pagkatapos ng kanilang parusa. Ang flogging ay kadalasang isinasagawa sa ilalim ng konsepto ng mob justice sa mga lugar na walang maayos na sistema ng hustisya. Sa mga pagkakataon ng mob justice, ang mga tao mismo o ang lokal na autoridad ay nagdedesisyon kung anong parusa ang ipapataw sa mga nagkasala at madalas ay pinipili nila ang flogging bilang isang mabilis at madaliang solusyon. Ang flogging ay ginagamit din bilang parusa para sa mga itinuturing na mga kaaway o mga traidor laban sa kanilang mga komunidad o sa gobyerno. Halimbawa, ang mga Confederate sympathizers o mga rebelde ay maaaring maparusahan ng flogging bilang bahagi ng mga paghihiganti ng gobyerno ng Union. Ang flogging ay minsan ginagamit bilang parusa sa mga sundalo na nagkasala ng mga pagkakamali tulad ng pagtakas mula sa labanan o pagsuway sa mga utos pati na rin sa mga manggagawa o mga taong hindi sumunod sa mga lokal na regulasyon. Sa kasalukuyan, ang flogging or whipping ay itinuturing na isang hindi makatarungan at makataong pamamaraan ng pagpaparusa. Sa mga modernong sistema ng hustisya, ang mga ganitong brutal na parusa ay itinuturing na isang paglabag sa mga karapatang pangtao at hindi naaayon sa makatarungang proseso. Number 9. The stake. Ang the stake ay isang brutal na parusa na ginamit sa panahon ng Wild West, kung saan ang isang tao ay itinatali sa isang post o stake at iniiwan upang mamatay, madalas sa pamamagitan ng sunog, hanggat ang katawan ng biktima ay hindi na kayang magbago o magpagaling. Ang parusang ito ay karaniwang ipinapataw sa mga tao na itinuturing na mga malupit na kriminal, mga taksil o mga kaaway ng komunidad. Ang stake punishment ay madalas na isinasagawa ng mga mob o autoridad sa mga lugar kung saan walang sapat na sistema ng hustisya. Ang mga nahatulan ng malupit na kasalanan tulad ng pagpatay, pagtataksil, pagnanakaw o mga krimen na itinuturing ng komunidad na hindi katanggap-tanggap ay maaaring maparusahan sa pamamagitan ng stake. Minsan ito ay ipinapataw sa mga hindi tumalima sa batas o mga kasapi ng isang grupo na itinuturing na kaaway ng mga naninirahan. Karaniwan ito ay isang pampublikong parusa, kaya ang mga tao sa komunidad ay maaaring tumangkilik at tumingin sa pagpaparusa ng biktima. Sa mga pagkakataon, ang stake ay ginagamit bilang isang paraan ng public execution kung saan ang biktima ay iiwan upang magdusa. Sa ilang mga kaso, ang biktima ay babalutan ng kahoy at susunugin ng buhay, kaya't sila ay nasusunog habang nakatali sa post. Ang matinding sakit mula sa pagkasunog ay nagdudulot ng pagkaunti o pagkawala ng kamalayan sa biktima bago tuluyang mawalan ng buhay. Ang layunin ng stake ay hindi lamang upang pahirapan ang biktima, kundi upang magsilbing babala sa iba. Ang parusang ito ay ipinapakita upang ipakita ang kapangyarihan at autoridad ng komunidad sa mga hindi sumusunod sa mga alituntunin at batas. Sa kasalukuyan, ang the stake at mga katulad nitong brutal na parusa ay itinuturing na isang paglabag sa karapatang pantao at hindi katanggap-tanggap sa mga modernong sistema ng hustisya. Ang mga ganitong uri ng parusa ay itinuturing na hindi makatarungan at ang mga kasalukuyang sistema ng hustisya ay nagsusumikap upang mapanatili ang makatarungan at makataong proseso ng pagpaparusa. Number 10. Drowning in a barrel. Ang drowning in a barrel ay isa pang brutal na parusa na ginamit sa panahon ng Wild West, kung saan ang isang tao
ay pinipilit na malunod sa loob ng isang malaking barel. Karaniwang ginagamit ang parusang ito sa mga itinuturing na kriminal o mga taong hindi sumusunod sa mga lokal na batas. Ang parusang ito ay bahagi ng mob justice o vigilante justice, kung saan ang mga miyembro ng komunidad ay hindi na umaasa sa isang formal na sistema ng hukuman, kundi sa mga brutal na pamamaraan upang magparusa sa mga hindi sumusunod sa kanilang mga alituntunin. Ang mga biktima ng drowning in a barrel ay kadalasang mga taong nahatulan ng mga maliit na krimen o mga gawaing itinuturing na nakakasama sa komunidad, tulad ng pagnanakaw, pagtataksil o iba pang uri ng hindi pagsunod sa mga lokal na batas. Minsan ginagamit din ang parusang ito sa mga taong pinaghihinalaan o itinuturing na kaaway ng komunidad o ng mga may kapangyarihan. Ang biktima ay ilalagay sa isang malaking barel. Minsan ang biktima ay pipiliting umupo o tumayo sa loob ng barel habang ang barel ay puno ng tubig, o kaya naman ay magiging saksi ang iba sa kanilang pagpapahirap. Upang maisakatuparan ang parusa, ang barel ay punong-puno ng tubig. Ang layunin ay ipilit ang biktima na malunod o magdusa sa pamamagitan ng kakulangan sa hangin. Ang biktima ay maaring maipit sa loob ng barel at hindi makalabas. Sa ilang kaso, ipinagpapaliban ang pagkakalunod sa biktima, kaya't sila ay naiwan ng ilang oras sa tubig hanggang sa magsimulang magdusa at mawalan ng malay. Ang drowning in a barrel ay kadalasang isinasagawa sa harap ng publiko, kaya't ang layunin ng parusang ito ay hindi lamang magdulot ng pisikal na pagpapahirap, kundi upang magbigay ng public humiliation sa biktima. Ang buong komunidad ay magiging saksi sa kanilang pagpaparusa. Ang drowning in a barrel ay unti-unting nawala sa mga pamamaraan ng parusa sa Wild West, kasunod ng paglago ng mga formal na sistema ng hukuman at batas sa mga lugar na iyon. Habang ang mga komunidad ng Wild West ay kadalasang walang mga formal na hukuman o mga ahensya ng pagpapatupad ng batas, ang mga parusang ito ay nagsilbing isang paraan upang mapanatili ang kaayusan sa pamamagitan ng malupit na pagkilos.